Good day everyone. I am Lizelle Esteron from BEd 3A, and then now I'm going to discuss about planting trees and propagating trees. Before I start in the discussion, let me introduce to you the learning outcomes. First, discuss the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. Second, enumerate the benefits derived from planting trees and fruit-bearing trees to families and communities. Number 3, identify successful orchard growers in the country. And lastly, determine and apply the appropriate teaching strategies. Now, we're going to tackle the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees. What do you think is the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing? Planting and propagating trees and fruit-bearing trees is a source of livelihood for many Filipino families. Nowadays, many people engage in this source of additional income for daily needs. So, when we say propagating or planting trees is nagtatanim tayo dyan ng iba't ibang uri ng halaman or vegetable na pwede nating itong pagkakitaan or makuhanan natin ng pagkain in our daily living. So, plant propagation is the process of reproducing or creating new plant or seedlings. So, ang plant propagation daw is pwede natin siyang ikuhanin sa ibang puno or propagation, then yung iba naman is nag-i-start talaga siya sa seed. Yung itatanim pa lang natin siya ng buto, then mag-grow siya as a plant. Then, plants are living things that grow either through their root system and leaves of their flowers, fruits, and seeds. So, alam naman natin na may iba't ibang halaman na pwedeng mabuhay sa ibang paraan. Pwede nating tanggalin yung sanga, then mabubuhay na siya. But other plants is pwede naman talaga na dun lang siya magmula sa seed na yun yung itatanim natin sa lupa. And then, it is a method of growing new plants from seed or from parts of the existing plants. So, like what I said earlier, so, yung plant propagation natin is pwede siyang magmula sa isang buto na itatanim mo sa lupa, then tutubo siya as a plant. Pwede naman siyang plant na tatanggalin natin yung isang sanga, and then magiging isang puno, another puno ulit siya na mag-grow as a new plant. So, pwede silang, ang plant propagation is may iba't ibang paraan. Hindi lang siya nagmumula sa isang buto, kundi meron na ibang paraan or method na tinatawag. Pwede dyan yung cutting, yung kapon, yung ang tawag doon, yung isang pagputol nung sanga or nung dahon is tutubo na yun, magbibigay na siya ng bagong roots, then magi-start na siya as a new plant. So, naintindihan nyo na yung plant propagation. Then, ngayon is, itatakal naman natin is, what is the benefits that derive from planting and propagating trees and fruit-bearing trees. So, ano naman yung mga pwedeng benefits na makuha natin sa mga pagtatanim or propagate another plant. So, benefits derived from planting trees and fruit-bearing trees to families and communities. So, ano yung mga benefits ng puno sa isang pamilya or sa komunidad sa kanilang pamumuhay. So, first is food like fruits, vegetables, nuts, and sugar. So, ayun nga, yung sabi ko kanina, na malaki yung tulong or impact ng plants sa ating pamumuhay dahil sila yung nagbibigay sa atin ng foods na pwede natin kainin. Kahit magtanim lang tayo sa likod ng simpleng talong, parts na yun ng plant propagating. So, magpuproduce siya ng vegetable na nagsusupport sa ating pamumuhay. Then, pwede natin silang ibenta to support the needs of
communities. And then, ano yon, parang benefits na yon ng communities para magkaroon ng another income sa simpleng pagtatanim sa kanilang bakuran. And then, second is wood used as fuel for cooking and heating. So, alam naman natin, aware tayo na dati is more on kahoy yung ginagamit natin. So, yun yung ginagamit natin sa pagluluto, yung mga puno na medyo matanda na pwede natin silang gamitin sa pagluluto, kahoy. And then, third, construction material, which include lumber, plywood, and board. So, malaki yung tulong, benefits ng trees, lalo na sa paggagawa ng mga construction. For example, is bahay. Diba, ginagamit naman talaga yung mga trees. Ano yung magandang gamit na kahoy or pambansa nating puno, which is nara. Maganda yung pagkakaano, yung kahoy na nara. Kung kaya, kalimitan is yun yung ginagamit sa paggagawa sa mga lamesa or even the construction of the house. And then, fourth is fiber for the production of palm and paper. So, alam natin na ang paper is nagmumula sa puno. Kung kaya, ito ay isang benefit bilang estudyante sa atin na alamin natin na kailangan nating pahalagahan ang mga puno. So, kailangan nating mag-tree planting para mas madami pang puno ang magamit sa paggagawa ng papel. Alam naman natin na mahabang proseso, pero pagdating sa dulo, it is hindi mo akalain na sa puno nagmula talaga ang papel. And then, chemical products such as resin, rubber, and turpentine. Next is, trees can provide shade and fresh air. So, lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang tag-init, which is ang puno is malaking tulong para sa mga tao na magbigay lilim, lalo na kung naglalakad din sobrang init, which is pwede silang sumilong sa lilim na yun. So, alam natin kapag madaming puno is mas mahangin ang ating komunidad. Sila yung nagbibigay ng fresh air. They protect the soil from erosion. So, kapag madaming puno yung isang lugar, which is may iwasan yung pagguho ng lupa dahil naho-hold nila yung lupa, kung kaya hindi bumibigay kapag may mga lindol or mga tubig na dumadaan. So, mas tumitibay yung lupa dahil sa mga ugat ng malalaking puno na kumakapit. Then, they help maintain high-quality water supply. So, base dun sa nanood ko, ito, hindi ko magets kung bakit ang puno is nag-high quality water. But, nung naintindihan ko, ang mga ugat pala ng puno, ang isa sumasala ng dumi ng tubig. Kung kaya, malaki ring tulong yung mga ugat, lalo na sa mga bukal. Sila yung mga sumasala kung paano, kung bakit, or paano lumilinaw ang tubig. And then, root system promotes soil stability. So, yun nga, sabi ko kanina na ang soil is nakakaiwas siya or nakakaprotect siya from soil erosion. Kung kaya, mas napapanatag ng lupa yung lupa na kahit mataas yung ibang part, hindi sila gumuguho dahil nga sa pagkakapit ng mga ugat. Kahit na medyo bangin, pero yung lupa is may mga puno na kumakapit, kung kaya hindi ito nagdudulot ng landslide or erosion. And then they serve as valuable wildlife habitats. Wild animals live in places with many trees like that of the forest. So, aware tayo na marami pa rin mga wild animals na naninirahan sa mga forest or kabundukan na mapuno dahil yun yung nagiging tirahan talaga nila, like monkey dun sa mga lugar na paternate, which is madami pa diyang puno, diba? And then meron diyang mga unggoy or ibang animals na pwedeng mabuhay dahil nagseserve yun as home for them.
They serve as windbreakers during typhoon and storm, thus reducing the destruction of home and agricultural crops. So, alam natin na ang puno ay isa sa mga protekta or sumasangga sa malalakas na bagyo at ulan. So, mas nababawasan yung mga naaapektuhan na bahay na masira or yung mga sakahan dahil sila yung unang naaapektuhan at tinatanggap nila yung malalakas na hampas ng hangin. So, kaya aware tayo na maraming mga bumabagsak na puno dahil sila yung unang naapektuhan ng malakas na hangin or buhos ng ulan. They help reduce pollution in congested urban areas. So, aware tayo sa mga malalaking cities na marami nang tumatakbo ng sasakyan or even yung mga pabrika na gumagamit ng mga usok, which is talaga yung nag-i-increase ang pollution sa ating community. Pero yung puno ang isang tumutulong na makapagbigay ng fresh air dahil nababawasan nila ang carbon dioxide na inaano sa atin ng mga sasakyan. So, sa tulong ng mga puno is nagkakaroon pa rin tayo ng fresh air at masagap ang maaliwalas na hangin. They contribute to the beautiful landscape in the city and the countryside. So, merong mga tao na nature lovers. So, mas na-appreciate nila yung ganda ng isang lugar kung mas madaming puno dahil alam nga natin na nakakapagbigay yun ng fresh air or nakaka-heal, sabi nga ng iba. Kung kaya, mas nakaka-contribute sila ng magandang tanawin sa mga tao. They improve the atmosphere of a place by giving a feeling of freshness and coolness as they reduce temperature. So, yun nga, konektado lang to sa sinabi ko kanina na yung tao is nagugustuhan nila yung nature or isang lugar kapag may maayos na tanawin or may mga puno na nakakapag-heal or nakakapag-repress sa kanila sa mga nangyayari. And then, dahil sa sobrang init ngayon ng panahon na nararanasan natin is nakakapag-reduce to ng temperature dahil nakakapagbigay ito ng fresh air sa atin. They prevent river and lake sedimentation. So, yung mga ugat is tumutulong na masala yung pwedeng maging bara sa mga lake. And then, yun yung kahalagahan ng mga puno sa mga paligid ng mga tubig. And then, last, they prevent floods. So, sa mga kaganapan ng mga nakaraang bagyo, so yung reason is nauubusan na talaga tayo or kapuputol ng mga tao sa puno is nagiging epekto naman nun is nagkakaroon tayo ng mga baha. Na dati is yung mga lugar na yun hindi binabaha, pero ngayon is binabaha na rin dahil sa kakulangan sa mga puno. So, ito yung mga pwedeng makuha, benefits na pwede natin makuha sa pagtatanim ng mga puno sa ating lugar. Kaya dapat pahalagahan natin ang punong mga nakapaligid sa atin dahil malaki ang tulong or epekto nito kung sakaling mawawala. Kung kaya mag-focus tayo dun sa mga benefits na makukuha natin kaysa dun sa mga kagustuhan lang natin na gawin sa mga puno like putulin, ulingin, and then pagtayuan ng mga building para sa ibang negosyo. So, mag-focus tayo na dapat pahalagahan natin ang mga punong itatanim dahil sa magandang dulot rin naman ito sa ating pamumuhay. Yun lamang at maraming salamat.